Itago niyo na lang ako sa pangalang Katrina. 24 years old at nakatira sa Laguna. Maganda. Medyo morena at makinis ang kutis. Hindi man ako nabiyayaan sa taas na 5'1", ay bumawi naman ako sa mga pisikal na katangiang kinababaliwan ng karamihang lalaki. Ako ay pangalawa sa 4 na magkakapatid. May negosyong patahian ang mga magulang ko na pinagkukunan ng aming panggasto sa araw-araw. Hindi man sapat ang kinikita nila, ay nakatapak naman ako kahit papaano sa kolehiyo. Kaya lang ay sadyang mapait ang kapalaran. Dahil 1 taon pa lang ako doon ay natigil na ako. Ayoko namang maging pabigat sa aking pamilya, kaya sinubukan ko ring magtrabaho. Isa pa, ay may pamilya na ang aming panganay, kaya kailangan ko na ring tulungan ang magulang ko. Bago ko nakilala ang ka-live-in partner ko ngayon na si Marvin, ay nagkaroon muna ako ng 2 pag-ibig. Sa kanilang 3, ay kay Marvin ako lubos na napamahal. Mabait at masikaso kasi siya nung nagsisimula pa lang kami, hanggang sa magsama na nga kami ng tuluyan. Dahil sa aming pagmamahalan, ay nabuntis ako ni Marvin nung ako ay nasa 21 years old pa lang. Ayoko pa sanang magsama kami, pero tumanggi ang aking mga magulang, kaya nauwi rin kami sa pagsasama sa iisang bubong. Napagdesisyonan namin ni Marvin na tumira muna sa bahay ng kanyang mga magulang. Hindi pa kasi namin kayang bumukod, kaya doon muna kami tutuloy pansamantala. Ewan ko pero parang pangsamantagalan na yata ang nangyari. Ayaw ko sana, kaya lang wala naman akong choice. Isa pa ay may baby na kami. Malugod naman akong tinanggap ng kanyang mga magulang at ng kuya niyang si Glenn. Kaya ayos na rin sa akin. Maganda ang pakikitungo sa akin ng kanyang pamilya. Hindi nila ako tinuring na iba. Mabait ang aking mga biyanan at todo suporta sa kanilang nag-iisang apo. At nang ako'y magtrabaho ng muli bilang service crew, ay sila na ang tumingin sa baby namin. Nais ko kasing tulungan ang aking partner para makadagdag sa aming pag-iipon at panggastos na rin sa pangangailangan ni baby. Mabait at maasikaso, maasahan si Marvin. Maganda rin naman kasi ang trabaho niya bilang AutoCAD operator. Kaya lang, may isa lang akong reklamo sa kanya. Masyado siyang nawiwili sa online games, kaya minsan ito ang nagiging dahilan para mawalan siya ng focus sa kanyang trabaho. Dito nauubos madalas ang oras niya. Napupuyat pa siya, kaya minsan ay late na siya kung makarating sa kanyang trabaho. 1 taon na kaming nagsasama, ay di pa rin siya nagbago sa kanyang libangan. Mas lalo siyang nalulong sa paglalaro, dahilan para mapabayaan na niya ang kanyang responsibilidad sa akin. Ang ibigay ang pangangailangan ko sa kanya, ayon sa aking kagustuhan. Unti-unti kasing lumalamig o tumatabang ang aming pagsasama ng dahil dun. Hindi naman ako nagpapabaya sa aking itsura. Medyo nagkabilbil lang ako, pero maganda pa rin ang postura ko. Lagi akong nagpapaganda sa harapan niya. Madalas nga ay nakasando lamang ako at maikling short sa bahay. Gusto ko kasing matakam siya palagi sa akin, pero mukhang iba ang nakapansin nun. Nung dumating ang pandemya nitong 2020, ay lalo siyang nawili sa paglalaro ng ML at iba pang mga online games. Ayoko naman siyang sawayin dahil baka maging bitya pa yun ng away namin, kaya hinayaan ko na lang siya. Isa pa ay naglalaro din ang aking biyanang lalaki. Akalain mo yun, like father, like son.
Pilit ko naman siyang inintindi dahil sa mahal na mahal ko nga siya at para na rin sa aming anak. Kaya kahit ganon ang estado ng aming buhay, ay masaya pa rin naman ako sa aming pagsasama. Pero nagbago lang ang lahat ng to nang matuon ang pansin ko sa ibang lalaki nang hindi ko sinasadya. Siya ang pumuno ng pagkukulang ng aking asawa. Oo, nagkasala ko at tandang-tanda ko pa yung panahong yun. Noong time na yun, pinabinyagan namin ang aming baby. Ano'y 6 na buwang gulang pa lamang. Siyempre kapag binyagan ay may handaan at inuman. Sa bahay ng mga magulang ni Marvin, ginanap ang handaan. Tutal ay doon naman kami nakatira. Nagpunta ang aking pamilya, malalapit na kamag-anak at mga kaibigan. At ganoon din naman sa partido niya. Naging maayos at masaya naman ang pagdiriwang. At syempre pagkatapos ng handaan ay may konting inuman. Halos mga tropa ng aking partner ang kainuman niya. Sila na lang ang natira dahil nagsiuwian na ang ibang bisita kasamang aking pamilya at mga kamag-anak. Maging ang aking mga biyanan at bayaw ay nasa kanilang mga silid na. Medyo maingay na ang mga barkada ni Marvin. Kilala ko yung ilan. Ang iba naman ay ngayon ko lang nakita. 10:00 na yon ng gabi. At nais ko na sanang matulog. Kaya lang walang tutulong kay Marvin na magligpit mamaya. Kaya para malibang ay nag-browse na lang muna ako sa aking FB at nanood ng ilang video sa YouTube. Maalinsa nga ng panahon na yun. Kaya naisipan ko munang maligo para presko sa pakiramdam. Isa pa ay nagbabakas sakali ako na baka lambingin man lang ako ni Marvin mamaya sa kama pagkatapos ng kanilang inuman. Bitbit ko ang aking tuwalya at mga damit na pamalit nang lumabas ako ng aming kwarto at tinungo ang banyo. Sa pagdaan ko sa may sala, ay nahuli kong nakatingin sa akin ang isa niyang tropa. Si Eddie ata yun. Kasamahan niya sa trabaho. Hindi naman ako suplada, kaya nginidaan ko siya at tinanguan naman niya ako. Parang kakaiba? Ewan ko, pero iba yung tingin niya. Makalipas ang ilang minuto, ay natapos na akong mag-shower. Sakto namang paglabas ko ay ang pagsulpot ng lalaking nakatingin sa akin kanina sa harapan ko. Isa siya sa mga naging ninong ng aming anak. Ginulat mo naman ako. Nabigla akong sabi nang makita siya. Sorry Mare, kanina pa kasi ako nasi-CR eh. Paliwanag naman niya. Ngumiti na lamang ako at iniwan siya. Pagbalik ko sa aming kwarto, ay nagpatuyo muna ako ng aking buhok. Doon na kasi ako sa banyo nagbihis dahil sa may mga bisita nga kami. Nakasuot ako ng loose t-shirt na hanggang tuhod dahil naiilang naman ako na magsuot ng nakaugalian kong sando at short dahil may mga bisita. Habang inaayos ko yung pinagpalitan kong damit kanina, ay napansin kong wala yung underwear ko kanina. Hala, naiwan ko yata sa banyo. Nakakahiya naman kung mapansin nila yun. Wika akong sabi sa aking sarili. Dali-dali akong lumabas ng aming kwarto at nagtungo muli sa may CR. Hindi ko na nilingon ang mga bisita sa may sala sa kamamadali ko. Pagdating ko sa may banyo, ay dire-diretso lang ako. Basta't pinihit ko na lang ang siradura at nang hindi ito nakalak, ay inakala ko na walang tao sa loob. Kaya naman agad akong pumasok para kunin ang naiwan ko sa may ibabaw ng maliit na lababo. Pero nagulat ako sa aking nabungaran. Ed, gulat kong sabi, sabay takip sa aking bibig. Mare,
Tanging sagot niya sa akin, nagulat din. Hindi siya nagagalaw sa kanyang kinatatayuan at nakaharap pa rin sa akin si kumpare. Ako naman ay napasulyap sa nakababa niyang short. Para akong sinilaba ng apoy nang mahuling bitbit niya ang naiwan kong paloob. Kapwa kami natigilan sa intense na bumalot sa pagitan naming dalawa. Bago ko binasag ang katahimikan namin at nagsalita na ako. Pare, anong kalokohan to? Sambit ko. At doon lamang siya natauhan at hiyang-hiya sa nangyari. Mare, pasensya ka na. Magpapaliwanag ako. Tugon niya sa akin. Napansin naman ni Ed kung saan natuon ang atensyon ko na para bang wala sa sarili. Kaya dala rin siguro ng alak ay lumakas ang loob niya para samantalahin ang pagkakataon. Katrina, mahina niyang tawag sa akin. Parang wala akong narinig dahil sa pagkakapako ng aking tingin sa nakababa niyang short. Mare, muli niyang wika pero di ko pa rin siya pinansin. Nagulat na lang ako nang yumapos siya sa aking bewang. Imbis na umiwas, ay wala akong nagawa kundi pakinggan ang malakas na kabig ng puso ko sa kaba. Naalala ko tuloy yung kagabi. Naniyaya ko ang mister ko pero tinanggihan niya ako dahil pagod daw siya sa trabaho. Kaya siguro hindi ako makatanggi ng mga sandaling yun dahil sabik na rin ako. Para akong matutunaw, para akong kandilang sinindihan at nag-apoy bigla. Pero pinilit ko pa ring awati ng aking sarili. Dahil inilalaan ko ang gabing to sa pagbabakas sakaling may maganap sa amin ang asawa ko. Medyo natauhan ako at bumitaw, sabay talikod at tumungo sa may pinto. Pero bakit ganun? Akala ko ay aalis na ako ng banyo. Pero bakit sinara ko pa ang pinto at nilako yun? Tsaka bumaling ako kay Ed. Lumapit akong muli sa kanya. Walang nagsasalita sa amin. Nakatingin lang kami sa isa't isa. Nag-uusap ang aming mga mata. Dinig na dinig namin ang malalalim naming paghinga hanggang sa bigla akong lumuhod sa harapan niya. Napakamaginoo pa rin ni Ed dahil hindi niya sinamantala ang pagkakataon. Naghintay lang siya sa aking mga ikikilos pero sadyang mahina ako. Hindi ko na talaga kinaya pa kaya agad kong kinalas at binaba ang niyang short at walang pag-aalinlangang pinagsilbihan siya na parang siya ang asawa ko. Sa unang pagkakataon ay bumigay ako sa iba. Kakaiba pala. Isa pa, hindi ko inaasahang mas nakahihigit si kumpare sa asawa ko sa aspetong kama. At sa puntong yun, tuluyan na akong nawala sa aking sarili dahil na rin siguro sa kakulangan ng aking kinakasama. Bahala na. Ika nga nila. Ang importante ay tuluyang matugunan ang uhaw ng ko. Kahit pa ang kasama ko ay hindi ang asawa ko. Mare, baka magtaka si pare at ang tagal ko dito. Pag-aalala ni Ed. Hindi ko siya pinakinggan. Bagkus ay tuluyan na akong nawala sa katinoan. Mare, baka pwede ko nang lubusin ang pagkakataon. Tanong niya sa akin. Nanlaki ang mga mata ko at lalong nag-umapaw ang kaisipang magkasala ng tuluyan. Kapalit ng alapaap na hindi na ibibigay sa akin ang asawa ko. Sige. Basta dalian lang natin . Basta pag may tumawag, sabihin mo sumakit yan mo. Wika ako sa kanya. Nang marinig yun ni Ed, agad niya akong sinuyo ng mapangahas na halik. Hanggang sa mapapikit ako ng tuluyan nang dumapo ang mga haplos niya sa akwan na naging hudyat ng tuluyan kong pagsuko. Napakagatlabi na lang ako ng tuluyan niya akong makuha.
Tingin ko tuloy ng mga oras na yun ay sobrang dumi ko na yatang babae. Pumayag akong matikman ng iba at hindi ko magawang tumutol dahil sa pagkakakulong ko sa tinatawag na bawal. Para akong nasa ulap ng mga oras na yun. Sa wakas, muli kong narating ang alapaap. Pero hindi sa asawa ko, kundi sa kumpare naming si Ed. May halong pagmamadali ang mga kilos namin ng mga oras na yun. Dahil ba kasi may magpunta pa ng CR. Matapos ang panandaliang saya sa pagitan namin ni Ed, ay agad akong nagtungo sa aming kwarto. Mabuti na lang at di ako napansin ng ibang bisita sa may sala. Narinig ko na lang na nagkakantsawan o kinakantsawan nila si Ed na tumakas lang sa inuman at natulog sa banyo. Nakahiga na ako sa aming kama. Nakangiti at hindi mawala-wala ang saya na ibinigay sa akin ng ninong ng anak ko. Naialpas ko ang di inaasahang pagtataksil ko sa aking partner. Pero bakit ganun? Ang lakas pa rin ng kabog ng puso ko. Nakakatakot isipin na baka mahuli ako. Pero mas nakakadalang isipin na may nagkaka-interes na ibang lalaki sa akin. Nakakainis kasi itong si Marvin eh. Ayaw paghusayan. Ayan tuloy, bumigay ako sa tukso. Pero di na ito mauulit pa. Pinapangako ko. Mahal ko si Marvin at may anak na kami. Tama, bukas babawi ako sa kanya. Napaidlip ako matapos isipin ang nangyari sa pagitan namin ni Ed kanina. Nang marinig kong tumunog ulit ang phone ko. Agad akong bumangon at kinuha yun. 12:00 na pala ng gabi at parang wala na ang mga bisita ni Marvin. Tumayo ako at lumabas ng kwarto. Nakita ko siya na nakahiga sa may sofa at naghihilik na. Paglapit ko ay nakaligpit na ang mga pinag-inuman nila. Sino nagligpit? Oh, Katrina, nagising ka. Sambit ang aking binang lalaki na may hawak na basahan. Siya palang nagliligpit. Akala ko'y si Marvin. Nakangiti siya sa akin habang pinupunasan ang lamesa sa may sala. Ako na pong magtutuloy niyan. Pag-awat ko sa matanda. Okay lang, iha. Patapos na rin naman ako. Dalhin mo na lang sa kwarto niyo yang si Marvin para makahiga na ng maayos. Sige po. Pasensya na po Sagot ko naman. Ginising ko ulit si Marvin at pinilit na ibangon. Pero sadyang mabigat siya. Kaya nagpatulong na ako sa matanda. Dinala namin si Marvin sa aking kwarto para doon na kami magpahinga. Pero habang patungo kami sa aming silid, ay napansin ko ang panakaw na tingin ng matanda sa neckline ng sando ko. Medyo maluwag kasi yun. Medyo nag-iilang ako dahil huling-huli ko ang matanda. Pero bakit ganun? Bakit parang natutuwa pa ako imbis na mainis? Salamat po, wika ko sa matanda. Tumango lang siya at umalis na para ituloy ang kanyang pagliligpit. Inayos ko naman ang pagkakahiga ni Marvin at pinalitan to ng damit. Medyo nahiya ako sa matanda, kaya sinubukan ko na awatin siya para ako nang magtuloy ng paghuhugas sa may kusina. Papunta na sana ako sa kusina nang tumunog muli ang aking cellphone. Agad kong tiningnan at binuksan ang mensahe. Bari, hanggang ngayon, naiisip pa rin kita at hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Sana maulit pa to. Mensahe ni Ed. Napamura na lang ako at doon lang ako lubos na natauhan. Hindi pwede to, Katrina. Sinagot ko ang kanyang mensahe at sinabi na yun na ang una at huli dahil mahal ko ang aking asawa. Hindi na ako nakatanggap pa ng sagot mula kay Ed dahil marahil ay naintindihan niya ako. Hanggang dito na lang po ang aking storya at salamat sa mga nakinig.